Aking partner na si Migs Bustos. Hi, Helen. Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. At ngayong araw, mamimigay po tayo ng wheelchair at charity timba dito po sa Barangay Obrero sa Quezon City. Makikilala po natin si Nanay Gina, 56 years old. Meron din po siyang diabetes. Actually, naputulan na po siya ng tig-isang daliri sa kanyang magkabilang paa. At kinakailangan po niya ang wheelchair para po sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Tara po, kilalanin po natin siya. Magandang araw po. Mano po? Thank you po. Thank you po sa pagtanggap. Thank you po. Ngayong araw, makakasama po natin si Nanay Gina Hapa, 56 years old, at siya po may kondisyon na diabetes. At nagsulat po siya sa ating email. At beneficiary nga po ng ating wheelchair ngayong araw. At syempre, charity ba? Nay, good morning po. Kamusta po kayo? Good morning po. Opo, good morning po. Okay lang po. Opo. Nay, tanong ko lang po, paano nyo po nalaman itong pag-giveaway po ng wheelchair sa ano pong programa? Nakikinig po ako ng radyo ng DCMM. At saka minsan yung anak ko nag sa Facebook. Tumitingin din siya. Pag wala siyang clinic, pag wala siyang ano. Tapos nakita niya, ma'am? Opo, nakita. Tapos sumulat po siya sa amin? Oo, sumulat siya sa inyo. Opo. Para humingi ng wheelchair. Wala kasi akong wheelchair. Opo. Si nanay po, no, actually meron po siyang kondisyon na diabetes. Nag-advance po yung kanyang diabetes. 5 years ago po, nang ma-diagnose po siya ng diabetes. And at the same time, naputulan na rin po siya ng daliri, na tig-isang daliri sa kanyang pong paa, mga paa. At visible na rin po yung kanyang mga wounds. At regular po nagpapadialysis si nanay. Nanay, baka po makwento niyo po sa amin, kamusta po ba ang inyong buhay? Ngayon na may diabetes kayo, nagkaroon na po kayo ng mga komplikasyon. Kamusta po ang pang-araw-araw na buhay na yun? Humingi lang po ako sa aking mga anak ng mga pambili ng gamot. At saka yun ang pinagtutulungan nila ang pagkain namin. Sa pagbayad ng mga kuryente, tsaka pagbayad ng mga ilaw at tsaka tubig. Pero nanay, hindi na po kayo nakakalakad? Inaalalayan. Nakakalakad, pero inaalalayan po ako nila ito. Opo. Ngayon po, nay, so uminom po ba kayo ng gamot? Nagpapadialysis po ba kayo? Opo. 3 times a week po. Tuwing Tuesday, tsaka Thursday, tsaka Saturday. Ang dialysis ko, peritoneal po ako. Opo. Anong stage po ng diabetes yun, nay? Alam niyo po ba? Hindi na. Hindi na. Pero yun nga po, no, napaka ano nga po, nandito po tayo sa sitwasyon na to, yung mga anak po ninyo, ano po yung pinagkakaabalan sa buhay para po matulungan po kayo? Namamasukan lang po sa mga kantin. Yung isa po, tindera rin sa kantin, sa school. Yung isa rin po, tindera rin. Tapos si Ashley po yung nag-ano sa inyo. Sa dental clinic po, assistant lang siya. So ngayon na, paano po makatutulong sa inyo po ito pong wheelchair? Ay, malaking tulong po to dahil makakaupo na ako tsaka maalalayan ako nila. So mas... Pagpunta ng dialysis, makakapag-wheelchair na ako. Kwento nyo na, minsan pag nagpapadialysis kayo, minsan pila pa ba sa wheelchair, minsan walang wheelchair? Pag sa OPD po ng NKTI, Oo. kailangan po mauna ka para may wheelchair. Pag wala talaga. So minsan na yun, nag-antay kayo doon ng matagal? Opo. Para lang para lang umusad? Opo. So ngayon pong wheelchair, at least kung meron na po kayong sarili, tuloy-tuloy na po kayo. Tuloy-tuloy na po. Opo. Saan niyo po ba planong pumunta? Pumunta pa, ano po mga kailangan yung asikasuhin? Kasi baka mamaya pupunta kayo sa center, mag-aasikasa kayo ng medical. Opo, yun po. Pag minsan, may mga medical kami sa center, NKTI. Opo. At saka pag magda-dialysis ako, yun kailangan ko ng wheelchair. Opo. Mga sasakyan. Sino po nag-aalaga sa inyo, Nay? Yun po si Laika. Si Laika ang partner po ng inyong Oo. anak. Opo. Siya. Ang inyong pong asawa? Wala na po, patay na. Niwao na po. Si Tatay Roger? Ordonez Sapa. Opo. Ngayon po, kamusta po ang buhay ngayon na ito po ang ating kalagayan? Kasama po mga anak, wala na pong asawa.
Mahirap po. Umaasa lang po ako sa anak ko. At alam ko po, nanay, nung buhay pa po si tatay, siya po yung nag-aalaga po sa inyo. Siya po yung driver ko na. Ano po bang naging trabaho ni tatay, nay? Para po masuportahan po kayo. Matagal na po siyang walang trabaho. Siya lang po nag-aalala sa akin. Pero nanay, yung suporta po sa kanya, kahit wala po siyang trabaho, talagang nandyan po siya. Sensya na po, nay, natanong po natin yun kasi po mahalaga pong mga kapamilya at mga kaserbisyo, ito po ang buhay ng Pilipino araw-araw na mabubuhay. Minsan may trabaho, minsan wala. Siya po talaga ang alalay ko. Kahit walang trabaho, susuporta ng pamilya, hindi alam kung saan kukunin hindi alam kung saan kukunin ang susunod na pangkain. At yung mga ganitong wheelchair po na maaring maliit sa iba pero napakalaking bagay po sa marami nating mamamayan. Bago lang po kasing kamamatay ng tatay ko, hindi ko pa. Siya po talaga nag-aalaga sa akin. Katulad ng anong klaseng alaga po, nay? Nung buhay pa po si Noon po tatay. nagkasugat ako siya, naglilinis sa akin. Nag-aalalay papuntang banyo. Pag Araw-araw po yun. mag-check up po. Pag magpapacheck up ako, siya po ang driver ko. Ngayon po, nay, sino pong tumutulong po sa inyo? Yun na po si Laika lang. Sila ka na partner ng iyong anak Opo. na lubos hindi mo rin parang anak mo na rin. Opo. Opo, kasi nandito siya, yung pagmamahal po na sa inyo, inaalagaan po kayo. Ano pa po ba, nay, ang bukod po sa mga pampapagamot? Yun po yung mga anak ko nagbibigay ng pampagamot. Pampagamot. Pero yung kailangan niyo po sa pang-araw-araw, ano-ano po ba? Yun nga, yung mga pagkain namin, sila nag-aalalay din. May mga apo na po ba kayo? May mga apo po ba? Meron. Ilan po? 3 po. 3 po. So, ilang taon na po sila, nay? Isang high school, 2 college. At sila rin po yung nagsumusuporta na, no? Yun yung mga nanay nila. Mga nanay nila. Oo, yun po. Pero syempre, Kaya happy rin yung... opo, pero syempre, di ba, suportahan lang po tayo ng pamilya sa Opo. inyo po sa mga apo para din po makapagtapos. Yun nga po. Opo, gano'n po nakikita niyo po yung mga apo po ninyo? Opo, dito Opo. po umuwi yun. Dito po umuwi. So, gaano po ninyo kamahal ang mga apo ninyo? Mahal ko po yun. Siyempre, pag nakatapos, makakatulong din po yun. Para po sa inyo, nanay, muli, tissue po, nay. Salamat. Muli, nanay, para po sa inyo, itong wheelchair na to, gaano po kalayo mararating po nito, nay? Mahalaga po to sa akin. Kailangan ko po yan dito. Kasi like ka, nahirapan din sa akin mag-alalay. Saan-saan po ninyo planong dalhin? Yung mga dati nyo pong hindi napupuntahan, o yung mga kailangan nyo puntahan, ngayon po na may wheelchair na po kayo. Puntang dialysis, check-up sa NKTI, sa mga center. Libangan, nay. Wala na na. Wala na, kahit mag-mall, nay. Ay, wala. Wala na po. Kahit dyan sa parke, o kaya ano. Well, maraming salamat po sa PCSO sa tulong na ito sa mga beneficiaries po natin. Nung unang-unang pong episode po natin, si Nanay Jack, na siya naman po parehas na pong putol ang kanyang mga paa. Ay, puto. Dahil na rin po sa diabetes. Hindi na, 2015 po siya na-diagnose. Hindi na rin po siya nakapagpagamot. Hindi na rin siya nakapagpa-dialysis. Ayun po, yun po ang buhay ng araw-araw na Pilipino.
Kaya tayo po talagang papasalamat. Tulad po sa mga tulong na ganito, nakakatulong po tayo ng hindi natin alam. Kahit maliit po yan, tingin po natin maliit, malaki, hindi po natin alam. Pero napakalaking bagay po. Katulad po para kay Nanay Gina. Nanay Gina, ano pa po bang mga dasal po ninyo? Yung para hindi po magkasakit mga anak ko para makatulong sa akin. Tsaka yung mga apo ko para makatapos ng pag-aaral. Tsaka makatulong din po. Nay, dahil po ba sa diabetes, meron din bang namuong mga komplikasyon? Wala naman. Wala naman kayong ibang iniinda. High blood lang po. High blood po. So, nagme-maintenance din po kayo Opo. High blood. sa high blood. Opo. So, again, in-announce din po ng PCSO na meron din po mga educational assistance, mga iba pa pong klaseng assistance na pwede po ninyo silang matawagan. So, kahit hindi po direct po na nag-aaral sa apo, sa anak, at least po yung mga nanay na nakikinig, pwede po natin silang makontak. Nay, siguro po, panghuli na lang po, baka meron po kayong gustong pasalamatan, Nay. Maraming salamat po. Nagseservisyo ni Ninya Corpus at Mix Bustos ng DCMM Radio Patrol 630 at PRTV. Okay, maraming salamat din po, Nay. Mano po, Nay. Marami po salamat sa pagtanggap Salamat po. sa inyong pong tahanan. Nanay Gina, marami po salamat at sana po makatulong po itong Maraming salamat. wheelchair at ang ating charity ba. Thank you, Nay. Thank you po. Thank you po. Ayan Ayun. po, partner Migs. Kasama po si Nanay Gina, 53 years old na byuda mula po dyan sa Barangay Obrero, Quezon City. So Migs, ano naman ang iyong naramdaman nung makita mo siya, ma-interview at maibigay mo yung wheelchair? Bumalik sa akin yung moment na yun nung pinapanood ko yung interview. Minsan kasi hindi mo rin alam hindi mo rin alam masabi. Tayo kumbaga mamamahayag, pero pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, unang-una tao ka, 'di ba? So kung tao lang po, syempre nararamdaman natin ang sakit, ang hinagpis ni nanay. Ikakamatay nga lang ng kanyang asawa. Tapos siya kumbaga almost helpless. CKD, 'di ba? Pinag-usapan natin, Ate Nina, advanced stage na po 'yan . Parang ngayon na yung Oo. actually would be Managing. ibig sabihin, hindi na ho gumagana yung kidneys niya. Kaya ideally, dapat kailangan niyo po ng kidney transplant. Pag ganyan na yung sitwasyon, kaya siya nagda-dialysis 3 times a week. So, ibig sabihin, talagang napabayaan yung sakit ng diabetes. And siguro nga, syempre, sa hirap na rin ng buhay. At yung iba kasi hindi rin nila alam, di sila nagpapa-check up agad. May maintenance rin kasi yan para ma-prevent yung end-stage kidney failure, tulad nga nitong chronic kidney disease Right. na ito. And parang pinapakita rin po nito na sa mga interviews rin po natin na talagang very alarming na rin po talaga yung pagdami ng mga kababayan po natin na may sakit na diabetes, tulad nga ni Nanay Gina, na para sa akin bata pa siya at 53 years old or 56 kasi at 56 years old ay nagkaroon ng kidney chronic kidney disease, na ibig sabihin nag-fail na yung kidneys po niya. Pero at least kahit papano, partner Migs, ayan, nabigay po natin yung wheelchair niya para po at least man lang guminhawa yung kanyang buhay kahit papano. At saka, sabi mo nga kanina yung pila sa NKTI, minsan nahuhuli siya sa Nahuli pila, sa pila. di ba? Kapag mahuli sa Oo. pila sa wheelchair, paano ka na iikot-ikot? So at least kapag meron silang sariling wheelchair, at their own pace. At saka practicality para po sa mga nakikinig. Yung wheelchair, yung wheelchair po na pinamimigay ng PCSO, very practical. Easy to use. Oo, syempre may konting kabigatan, pero mabilis siyang i-open at i-close. So syempre, functionality din po ang isa sa mga tinitingnan din po natin dyan. So, yun po. Masaya po tayong nakatulong po sa pamilya ni
Nanay Gina. Ayan. And syempre tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi ng aming wheelchair at charity timba dito po sa aming programa. At para makasali, mag-email lamang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong sa paanong paraan makakatulong po sa inyo ang wheelchair. Ayan, okay. At the same time, syempre po, mag-email po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ilagay po ang inyong buong pangalan, EDAD, address, contact number, at mga kinakailangan larawan o patunay at abangan po ang mga mapipiling benepisyaryo at ang turnover to Wing Biyernes.